Bakit nga ba naiirita ang ilang construction workers sa mga inhinyero at arkitekto? Hello mga ka-builders! Welcome back in my channel. This is Engineer Clark Ferrer, also known as Mr. Contractor. And today, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na issue sa ating industriya. Ang hidwaan sa pagitan ng ilang construction workers at construction professionals gaya ng mga inhinyero at arkitekto. Marami sa inyo ang nagbigay ng komento sa ating mga previous vlogs at napansin ko na may mga negatibong reaction mula sa ilang workers. Bakit nga ba? Let's dig deeper and find out. Unang-una, gusto kong ipaalala na ang bawat isa sa construction site, mula sa construction workers hanggang sa mga inhinyero at arkitekto, ay may mahalagang papel na ginagampanan, iba-iba man ang kanilang mga gawain. Sa lahat ng ito ay mahalaga para maisakatuparan ang isang matagumpay na proyekto. Ngunit, sa kabila nito, nakikita natin na may mga workers na tila hindi nila naiintindihan ang halaga ng trabaho ng mga construction professionals. Marami sa mga komento ay nagsasabing, puro tsuri lang ng mga kayo eh. Hindi nyo alam ang hirap sa site o kaya hindi nyo kaya ang trabaho namin. Huwag kayong magmagaling. Subukan nyo ang mga ginagawa namin. Naiintindihan ko ang frustrations mga ka-builders. Ngunit gusto kong linawin na hindi dapat tayo magpataasan ng ihi. Ang layunin ng mga construction professionals ay hindi para maliitin ang trabaho ng iba, kundi upang siguruhin na ang bawat proyekto ay ligtas, maayos, at maitatayo ayon sa tamang standard. Sa dami ng aming construction workers sa aming kumpanya, at kami ay nagre-respetuhan dahil alam namin ang halaga ng bawat isa sa amin. Alam ko, mabigat ang trabaho sa construction site. Nararamdaman ko ang hirap na dinaranas ng ating mga workers araw-araw. Ngunit isipin natin ito mga ka-builders, ang mga inhinyero at arkitekto ay hindi lamang nagplano. Sila rin ay nagsusumikap na matiyak na ang bawat gusali o proyekto ay hindi babagsak, ligtas sa kalamidad at tatagal ng maraming taon. Ang pag-aaral ng structural integrity, mga building codes at mga pagdedetalye ng mga plano, lahat ng ito ay ginagawa nila para pakanan ng lahat ng nasa site. Kasama na ang mga workers. Isipin nyo na lamang kung mali-mali ang spelling at numero na nakalagay sa mga plano, maling specifications at maling computations. Kapag pumalpak o bumagsak ang istruktura habang kayo ay nagtatrabaho sa loob ng construction sites, sino ang liable? Diyan na po pumapasok ang kahalagahan ng mga arkitekto at inhinyero. Nakataya ang mga lisensya nila kung sakaling pumalya ang kanilang ginawang plano at ang pag-implement nito. Kapag sinasabi natin iba-iba ang functions ng construction workers at professionals, ibig sabihin na mas mataas ang isa sa isa. No? Hindi po ganun ang ibig sabihin natin. Ang ibig sabihin nito, pareho silang mahalaga sa kani-kanilang sariling paraan. Ang mga workers ang nagpapatupad ng vision ng mga inhinyero at arkitekto. Without skilled workers, ang mga plano ay mananatiling plano lang. At sa kabilang banda, without construction professionals, ay hindi magiging posible ang mga technicalities at safety measures na kailangan sa bawat proyekto. So, bakit nga ba may galit at hindi pagkakaintindihan? Isa sa nakikita kong dahilan ay ang kawalan ng komunikasyon at tamang pag-unawa. Marahil hindi sapat ang pagpapaliwanag kung ano ang mga responsibilidad at halaga ng bawat isa. Marahil kulang tayo sa pagbibigay halaga sa training at edukasyon upang mas maintindihan ng lahat ang kani-kanilang mga roles. Mga ka-builders, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagrerespeto sa bawat isa. Kailangan nating lahat na buksan ang ating isipan, intindihin ang kahalagahan ng iba't ibang tungkulin sa isang proyekto. Walang maliit, walang malaki sa trabaho sa construction. Lahat tayo may mahalagang papel. Kaya mga workers na nagbibigay ng negatibong komento, hinihikayat ko kayong makipag-usap, magtanong at buksan ang inyong isipan sa ideya na ang bawat isa sa atin ay nagtutulungan para sa iisang layunin. Let's learn from each other and grow together. Tayo ay hindi magkakampi para magbangayan, kundi para bumuo ng matibay at maaasahang estruktura. Tandaan, sa ating pagkakaisa, mas magiging matagumpay tayo sa industriyang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga ka-builders.
patuloy tayong magtulungan, magrespetuhan, at mag-unawaan dahil sa isang industriya lamang tayo umiikot. Kung may nais kayong idagdag, ikwento tungkol sa inyong mga karanasan, comment lamang yan sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para mas marami pang usapang construction. Maraming salamat at hanggang sa muli, this is Engineer Clark Ferrer or also known as Mr. Contractor. Thank you!